una sa lahat. Pinagtulungang suntukin, batukan at tadyakan ng nabully na estudyante na yan sa Basilan. Naiyak na sa sakit ang kawawang binatilyo. Ang dahilan ng pambubugbog, tumanggi raw magyosi ang biktima. Ang buong kwento ng pambubuli na yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend! Sa gitna ng maulan na panahon, sunog sumiklab sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong. Sa Pasig naman, bodega na puno ng hardware supplies, mahigit 12 oras na sunog. 4 na kadete ng Philippine Military Academy naharap sa asunto matapos umanong pahirapan ang kapwa nila kadete. Bagyong Bising, lumabas na ng PAR pero magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa bansa. Di bababa sa 15 bagyo, posible raw maranasan bago matapos ang taon. Pagsabog sa isang gasolinahan sa Italy, sa pool sa video. Mahigit 50 sugatan. Mga hari at reyna ng P-pop na SB19, Bini, Kaya, G22 at iba pa magsasama-sama para sa isang bigating concert. Umuulan pa man din pero hindi nakaligtas sa sunog ang isang residential area sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sa lakas ng apoy, umabot sa ika-4 na alarma ang sunog. Para bigyan tayo ng update live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, patuloy ang pag-ulan pero nakatulong ba yan para maapula ang sunog dyan? Jess, alam mo sa mga oras na ito, tumila na rin yung naranasang pag-uulan dito nga sa Mandaluyong City. At matapos nga ang halos 4 na oras ay itineklarang fire out. Mag-aalas 4 ng hapon yung sunog dito sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City. Ayon sa BFP, umabot nga sa ika-4 na alarma yung sunog. Ibig sabihin yan, Jess, hindi bababa sa 6 na pong fire truck yung nagtulong-tulong sa pag-apula ng apoy. And kung makikita mo sa aking likuran, Jess, andito pa rin yung Mandaluyong CDRRMO, maging yung BFP na nagsasagawa ngayon ng mapping doon sa looban para nga masiguro yung kaligtasan ng mga residente. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Addition Hills kaninang tanghali. Pahirapan ang pag-apula ng mga bombero, lalo't masikip daw ang daan papunta sa loobang bahagi ng residential area. Kinailangan daw ng mga bombero na maglatag ng maraming hose ay papasok sa mga iskinita. Mabilis din daw na kumalat ang apoy dahil pawang gawa sa light materials ang mga bahay. Sumabay pa raw dyan ang malakas na hangin. Ayon sa BFP, nasa higit 200 bahay ang natupok ng apoy kung saan daan-daang pamilya ang nasunugan. Ilang pamilya yung tinakot na yung mga mahahalagang bagay na pwede nilang mahakot mula sa mga bahay nila. Maging sila na pahirapan din yung paghakot ng kanilang mga gamit dahil makipot nga yung daanan papunta doon sa nasusunog na mga bahay. Bandang 12:49 ng tanghali nang itinaas sa 4th alarm ang sunog. Dahil nga riyan, higit 6 na pong fire truck volunteers ang tumulong na rin sa BFP at rumisponde. Patuloy pa namang inaalam ang pinagmulan ng sunog. Jess, alam mo, ayon nga sa BFP, wala namang naitalang nasawian dito nga sa nangyaring sunog. Pero may 3 nasaktan, kabilang na riyan yung isang senior citizen na nahirapan daw huminga dahil sa kapal ng usok. And may 2 ring nagtamo ng sugat at paso dahil nga dito sa nangyaring sunog. And tinatayang aabot sa 3.3 million pesos yung halaga ng pinsala. And isa pa, sa paalala rin ng BFP sa mga residente ay always na i-check yung mga nakasaksak na mga appliance, lalo na kung aalis ng bahay. And yung mga kandila ay siguraduhing nakapatay. Ngayon naman, Jess, doon sa mga apektadong residente, may inilaan na rin ang lokal na pamahalaan ng Mandaluyong na evacuation center para nga dito sa mga apektadong residente. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo, Jess. Nagbabalita live mula sa Mandaluyong. Maraming salamat, Elaine Fulgencio.
Sa Pasig naman, nasunog din ang isang bodega na imbakan ng mga hardware products. Pahirapan din ang pag-apula rito na inabot pa ng mahigit 12 oras. Nasa frontline na balitang yan, si Nina Ongpaco. Nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumulaga sa mga taga Sandoval Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Pasado alas 7 kagabi nang masunog ang isang hardware warehouse doon. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang natutubok na warehouse ay naglalaman ng mga hardware products at mga bathroom accessories. Binalot to ng styro bago binalot ng karton. So ang involved dyan is karton at saka styrofoam. Daming stocks, puro karton nga at saka yung styro. Una nang umanong naapula ang sunog mga alas 8 ng gabi, pero sumiklab uli ang apoy at kumalat. Dito na inakyat ng Bureau of Fire Protection ang tuktok ng warehouse sa kasinira ang bakod at binutas ang pader para mas mapabilis na maapula ang apoy. Ang ilang empleyado ng warehouse emosyonal sa insidente. Gaya ni Irene na 16 na taon na nagtatrabaho doon. Dito kami kumukuha ng hanap buhay, so malungkot. Masakit para sa amin na ganito yung nangyari. Katulad ko may mga pamilya din na sinusuportahan. Siyempre galing dito sa sahod namin. Paalala naman ng barangay. Mag-ingat po. Hindi po kahit tag-ulan na hindi po tayo makakaranas ng mga ganitong sakuna. Kaya doble ingat po lalong-lalo sa mga electrical natin, mga wirings po. Walang naiulat na nasawi o nasaktan sa naturang sunog. Pasado alauna ngayong hapon nang ideklara itong far out. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at halaga ng pinsala. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaco, News 5. May bago na namang insidente ng hazing umano sa Philippine Military Academy. Ang biktima ay si 4th Class Cadet Maui Bumagat Maragut. Ayon sa mga pulis, September 2 hanggang 29 pa nangyari ang umano'y hazing. Isang buwan daw siyang pinahirapan sa mamibigat na exercise sa loob ng kanilang barracks. Hindi na ito idinetalye pa pero na-ospital daw ang biktima. Giit naman ng PMA, hindi pa ito maituturing na hazing dahil lumalabas daw sa kanilang pagsisiyasat na away magkaklase ito. Sa kabila niyan, sinuspinde na muna o hindi na muna makapapasok ang dalawang kaklase ni Maragut na nanakit umano sa kanya. Pinatawa naman ang 10 days na confinement sa kanyang kwarto at 210 na touring hours ang sinasabing squad leader na isang upperclassman. Wala pa namang pahayag dito si Maragut. It's perpetrated and performed by their classmates. Kumbaga parang sir, is away magkaklase. Nagkakaroon sila ng ng pisikalan. Kumbaga they vent out their frustration doon sa kanilang classmate every time na siguro may hindi sila na perform as a squad. Naglahong parang bula ang higit 1 milyong piso ng lalaking na biktima ng love scam sa Baguio City. Pinadala niya ng pera ang babaeng nakilala niya online kapalit ng isang package na may pera't alahas. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Dumulog sa tanggapan ng Regional Anti-Cybercrime Unit Cordillera ang 69 years old na si Baba. Hindi niya tunay na pangalan. Nabiktima siya ng love scam at package scam. Ayon kay Baba, nagsimula ito nang makatanggap siya ng mensahe mula sa isang babae na nagpakilalang sundalo mula sa bansang Yemen. Hindi ko naman pinapansin umpisa. Parang nag-friend siya muna. Tapos ang dami niyang sinasabi, ganyan-ganyan. Tapos pati yung biodata niya nandyan, pati family background. Patay daw yung parents niya, patay yung asawa niya. Meron siyang daughter. Parang gusto niya have a relationship with me. Noong una, abot langit ang tuwa nito, lalo pat nagkakamabutihan na sila. Pero nagtaka ang ilang kaanak nito nang hingan na siya ng pera. Pinangakuan kasi siya ng babae ng package na naglalaman ng 2 milyong dolyar at mga alahas. Pero nang tanungin na ni Baba kung nasaan ang ipinangakong package, hiningan pa ulit siya ng pera. At dito na napagtanto niyang na-scam na pala siya. Ayon sa mga otoridad, madalas daw mabiktima ng ganitong mga modus ang mga matatanda. Kasi parang ito na lang yung naghahanap sila ng pastime nila. Wala siya lang masyado ginagawa. More on sa online sila, kaya sila po yung mostly na nabibiktima dito. Sadly, we have a high number of senior citizens na yung iba hindi man techie. They also know how to browse pages, how to read ads, and
Sadly, yung mga, syempre meron tayong mga retirees or income earners pa. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa kaso ni Baba. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Para sa mga kapatid nating may lakad ngayong weekend, magbaon po ng payong dahil posible pa rin umulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon po sa Pag-asa, nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Bising sa layong 445 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Pero nagpapaulan pa rin ang buntot nito sa Batanes at Babuyan Islands. Sa forecast ng Pag-asa, posible rin daw itong lumakas pa sa mga susunod na oras. Gumagalaw ang bagyo pa-north, northwestward patungong kanluran ng Taiwan. Posible rin itong dumikit o pumasok ulit sa northwestern boundary ng PAR sa Lunes. Samantala, patuloy pa rin nagpapaulan ang habagat sa Metro Manila, sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Apektado rin po ng habagat maging ang Visayas at Mindanao. Nakalabas na ang bagyong Bising kahapon pero 3 bagyo naman ang nagbabadyapang pumasok sa bansa ngayong buwan. Ayon yan sa forecast ng Pag-asa. Ang buong detalye alamin natin sa Frontline Report ni JC Cosico. Ihanda na ang inyong payong at kapote mga kapatid. Pagkatapos kasing lumabas ng Philippine Area of Responsibility ng bagyong Bising kahapon, 10 hanggang 18 bagyo pa raw ang inaasahang papasok sa bansa bago matapos ang taon ayon sa Pag-asa. Ngayong Hulyo lang halimbawa, 2 hanggang 3 bagyo pa ang posibleng maranasan sa bansa. Pero maaaring di naman daw yan maging kasing lakas ng mga bagyong nagpaulan sa bansa noong isang taon. Kasi last year is La Nina. Kapag La Nina kasi yung surrounding waters natin near the Philippines ay warmer yung kanyang sea surface temperature and fuel ito of course ng tropical cyclones. So, of course, dahil may bagyo, may daladalang ulan ang mga bagyo, no? At saka bukod doon, siyempre may dala rin itong malakas na hangin. Paliwanag ng Department of Science and Technology, bahagi kasi ng typhoon belt ang Pilipinas, kaya madalas tayong daanan ng mga bagyo. Ang mga bagyo ay nabubuo ay karamihan sa Dagat Pasipiko o Philippine Sea, nasa kanan natin, o di kaya ay sa West Philippine South China Sea area. So, kapag ang bagyo ay mas malapit sa equator, kadalasan tatama sa atin. Kaya para mas mabantayan ang sama ng panahon, gumagamit na rin ang Pag-asa ng Artificial Intelligence o AI. As in traditional weather forecast po kasi we are using numerical weather prediction models. And with that, we found out na particularly for tropical cyclone tracks, na-improve niya yung forecast. Ang AI ay nakakatulong na i-improve yung estimates. Ang Department of Social Welfare and Development naman, handa raw tumugon sa mga kalamidad. Bukod sa 141 million pesos na standby fund, nasa 3 milyong family food packs na rin daw ang inihanda nila para sa mga posibleng maapektuhan ng sakuna sa buong bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Susunod, mga trabahador na bagsakan ng gumuhong bahagi ng isang warehouse sa Bulacan. 2 patay. Nang dahil lang tumangging manigarilyo, estudyante binugbog ng ilang kaeskwela sa Basilan. At mahigit 20 patay sa biglaang baha sa Texas sa Amerika. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang trabahador ang patay sa gumuhong bodega sa Bustos, Bulacan. Nadaganan sila ng semento at bakal kasama ang 5 pa nilang katrabaho na sugatan. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Nagmistulang binagyo ang loob ng warehouse na ito sa Barangay Buisan sa Bustos, Bulacan.
Bumagsak kasi ang flooring ng second floor ng ginagawang warehouse kahapon. Base sa investigasyon ng mga otoridad, napansin daw ng mga trabahador na bumaba ang slab ng second floor nito sa gitna ng pagbubuhos nila ng semento. Agad namang winelding ng isa sa mga trabahador ang bakal para tumibay ang pundasyon. Pero maya-maya tuluyan na itong gumuho at bumigay. Sa bigat nito, nawasak maging ang scaffolding na nakatukod sa second floor. Pag-collapse nito, parang nag-triangle yung mismong corner, yung nasalina na ng simento at bumagsak. Pati yung mga andamyo nito sa ilalim gumiba. 7 trabahador ang nabagsakan ng semento at bakal. 2 sa kanila ang nasawi, habang 5 naman ang sugatan. Isinugod na sa ospital ang mga biktima, habang patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa ganyan, siyempre, ang pinakamay-ari ng warehouse, then siya naman pwede niyang sabihin, tingnan kung ano yung agreement nila sa kanilang contractor. Nandun initially raw, hindi na natin nakita yung Chinese na may-ari, makaalis. Pero makikita mo naman yung ibang tauhan nila ay full support naman sa atin. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hindi bababa sa 24 ang nasawi sa matinding pagbaha sa Central Texas. Lubog sa tubig ang maraming bahay, partikular na ang mga kalapit lugar ng Guadalupe River. Matapos itong umapaw dulot ng walang tigil na ulan. Ang ilang kalsada hindi madaanan matapos matabunan ng mga inanod na kahoy at basura. Ang ilang residente kinailangan pang ilikas gamit ang helicopter. Patuloy naman ang search and rescue operation sa 20 kabataang babae na naiulat na nawawala. Nagkakamping ang mga biktima sa Camp Mystic nang umapaw ang ilog. Susunod, ang sabog ng isang gasolinahan sa Rome, Italy, nasa pool sa video. Rain or shine, Elasto Painters lumalaban pa sa PBA semifinals. At P-pop supremacy is on sa OPM Con 2025. Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. All in one stage ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng OPM para sa inaabangang music event ng taon, ang OPM Con 2025. Tama, next bida nga po dyan. Ang ilang pinakamalalaking pangalan sa P-pop gaya ng SB19, G22 at syempre Bini. At live mula sa Philippine Arena sa Bulacan, nasa frontline na balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Von, ano na nangyayari dyan? Nako, Andre, Jess at Nikki, handang-handa ng magpasabog ng kanilang talento ang ilan sa mga naglalakihang OPM acts dito sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Soundcheck pa lang, hindi na nagpaawat sa vocals ang Kings of P-pop SB19 para sa OPM Con ng isang kilalang grocery chain. Sina Pablo, Josh, Justin, Ken at Stel, sinigurong all out ang kanilang pagbabalik sa Philippine Arena para sa 18. Hindi rin nagpakabog ang Nation's girl group na Bini. Comeback din nila ito sa Philippine Arena after the recent world tour. Say ni na Bini Gwen, Stacy, Maloy, Sheena, Aya, Joanna at Colette, hindi mabibigo ang Blooms sa kanilang mga ibibidang production. It's P-pop supremacy dahil bukod sa SB19 at Bini, pasabog din na magiging performances ng Kaya at G22. Mga kapatid, no, Nikki, Jess, Andre, sa ngayon, ilang sandali na lang ay magsisimula na yung concert. At para sa mga gusto pang humabol dito, nagpaalala ang pamunuan ng NLEX na siguraduhin may load ang inyong mga Easy Trip RFID para maging smooth yung transaction at maiwasan yung aberya sa mga exit point dito sa paligid ng arena. Meron namang mga nakaantabay na NLEX traffic personnel at yung mga inassign ng organizer sa paligid nitong arena para magbigay ng assistance sa mga fans. Yan ang latest mula rito sa Philippine Arena. Andre, Jess, Nikki.
Maraming salamat, Von Belinario. Wow, kompleto na tayo. Nothing beats that OPM experience this weekend. Mismo. Thank you, Von. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.